Kahapon, pinakusahan ng political harassment ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Francisco Marbil kaugnay sa pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. At sabi ni Bato de la Rosa ang statement ni Bato na itong si Marbil raw ay naiipit raw ito ngayon. Kasi naniniwala po si Bato de la Rosa na itong si Marbil ay inutusan lamang sa kataas-taasan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ay itong si Vice President Inday Sara Duterte na umapila para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nagpasalamat sa malasakit sa kanyang seguridad, okay? Ito nga ay bunga ito sa ginawa ni Marbil sa kanya, di ba? Kung matatandaan natin kahapon, nagpalabas ng statement ito si VP Sara at natameme itong si Marbil. Walang nasabi, walang reaction, wala talaga. Na starstruck itong si Marbil sa binomba ng alam niyo na, itong si VP Sara, talaga sinagot lahat yung mga pagpapamedya nitong si Marbil. Ayan, tamimi katuloy. Okay? So ngayon si VP Sara umapila na. Okay? Yan ang una nating pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan ay sa official Facebook page ni Vice President Inday Sara Duterte, nagpapasalamat po si VP Sara sa lahat ng mga senador na kaalyado ng kanyang tatay bilang suporta tungkol dito sa seguridad ni VP Sara. Okay, alamin kung sino yung mga nagpapasalamat at sino yung pinasalamatan ni VP Sara patungkol dito. Kasi babasahin ko yung official statement, okay? Babasahin ko yung official statement ni VP Sara at tayo po ay magkokomento doon, okay? So, pangatlo nating pag-usapan itong si Representative Gonzales. May reaction rin siya dito kay VP Sara patungkol doon sa statement ni VP Sara kay Marbil. Di ko maintindihan itong mga representative na ito dyan sa kamera, bakit sila yung sumasagot laban kay Marbil? Yan, dyan ka magtataka. Instead na maghihintay tayo sa reaction ni Marbil, itong mga kamera, sila pa yung naunang mag-react dito. Mamaya, gigisahin natin yan, si Gonzales nagre-react rin kay VP Sara. Watch ka lang, Gonzales, baka ikaw naman ang isusunod ni VP Sara. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, itong live natin sa Facebook at YouTube. Like and share, 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe na rin, paki-follow sa mga hindi pa naka-follow at subscribe. Okay? Follow, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe ang Facebook at YouTube. Follow, subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, malakas. Thank you very much. So, okay, so simulan na natin ang ating talakayan. Okay. So, okay, nagpalabas ngayon itong kahapon nagpalabas si VP Sara patungkol doon sa sangkatutak na resback dito kay Marbil. Ngayon naman si VP Sara umapila para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, bahala na siya. Yan ang point ni VP Sara. Huwag nyo akong intindihin. Ang intindihin mo nyo, yung pamilya ko. Bakit? Galit na galit si VP Sara dito sa kumakalat na info patungkol doon, yung pictures nila na nandun sila sa airport, nag-leak, di ba? So, nakakatakot yun, no? As much as possible, itong si Vice President Inday Sara Duterte, nakikita naman natin sa kanya na gusto niya na to have privacy when it comes to her family. Yan lang naman ang inasam-asam ng isang mga politicians. And I know, lahat rin ng mga politicians dyan, as much as possible, gusto natin ng privacy. Hindi natin mapipilit yung ibang mga politicians na gustong magpasikat, di ba? Alam naman natin, merong mga anak ng mga politicians dyan na gustong magpasikat. Sa kanila yun. Pero ibahin nyo itong mga Duterte, ayaw nilang ng ganyan. As much as possible, they want a privacy sa kanilang pamilya. So nagpapasalamat sa malasakit sa kanyang seguridad. Maraming pinasalamatan ito si VP Sara, okay? So pakinggan natin itong balita sa UNTV. Okay, pasok! Lalay na yung detalye nitong apela ni VP Sara para sa seguridad ng kanyang pamilya. Agad sa inilabas na payag ni Vice President Sara Duterte nitong umaga ay nananawagan siya para sa seguridad ng kanyang pamilya. Ayon kay VP Sara, walang dapat ipag-alala ang publiko in terms sa kanyang personal, pero dapat ipag-alala nila itong kaligtasan ng kanyang ina, kanyang asawa at ang kanyang anak. Di ba? Tayo, walang tao
na hindi uunahin ang pamilya. Mismo ako, gusto ko unahin ko muna yung pamilya ko. Okay? So bago ang sarili natin, unahin muna natin ang seguridad ng ating pamilya. Yan ang ginawa ngayon ni VP Sara. Kaya nagpalabas na naman siya ng bagong statement. Kasi merong ibang mga kababayan natin, especially itong mga bangag na mga vloggers, at also yung mga dilawista na hindi makaintindi, mga kalaban rin dyan sa kamera, medyo hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin po ni VP Sara. Di ba? Sarado na ang mga isip eh. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko na maging mapamatiyag at bantayan ang seguridad ng kanyang pamilya laban sa anumang banta ng karahasan at panganib. Ginawa ni VP Sara ang apela sa inilabas niyang pahayag ngayong umaga bilang tugon sa mga panawagan para sa kanyang seguridad. Magugunitang nanawagan ang kanyang supporters pati na sina Senators Ronald De La Remember ha, hindi lang si VP Sara ang nananawagan, pati ang kanyang mga supporters. At tayo rin dito sa Donmar TV. Lahat-lahat na nananawagan po tayo na protektahan natin ang ating Vice Presidente at ang kanyang pamilya. Rosa, Bongo at Robin Padilla sa mga dating pulis at sundalo pati na sa mga dating rebelde na magkaisa at mag-volunteer para tiyakin ang security ni VP Sara. Nag-ugat ito sa pagbawi ng Pilipinas Police sa 75 police personnel na nakatalaga sa kanyang security detail at paglabas ng video footage kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sila ay nasa loob ng Ninoy Aquino International Airport nang bumiyahe sila sa abroad kamakailan. Sa payag ni VP alam nyo, si VP Sara po, tahimik lang ito. Nag-ugat kasi ito nung nakita po ni VP Sara na kumalat ang kanilang pictures doon sa airport. Sino bang hindi concerned dyan? Okay lang kung si VP Sara ang ilik ninyo kung saan-saan siyang pupunta. Imagine that one, yung mga CCTV dyan sa airport, dapat meron yung privacy. Kung ang ating Vice Presidente nakuna ng mga larawan dyan, how much more itong mga normal nating mga kababayan? That's our privacy. Diba? Diyan kasi nag-ugat eh. Nagalit si VP Sara dyan. Ano bang pakay ninyo? Tapos kinunan pa ninyo ng 75 security personnel. Sara, nagpasalamat siya kina Senator De La Rosa, Senator Go at Padilla, pati na sa lahat ng kanyang mamaya, babasahin natin yung official statement ni VP Sara dito, okay? Supporters sa pagmamahal at pagmamalasakit para sa kanyang kaligtasan. Pero, tiniyak niya na walang dapat. Alam nyo, sa totoo lang, nawindang sila ngayon eh. Itong kampo ni na PBBM at Itambaluslos, nawindang sila. Kasi nung inilabas ni VP Sara ang statement patungkol doon kay Marbel, hindi nila akalain na ang daming suportang nagpaabot kay VP Sara. Ang social media na naman, nawindang, na-shock lahat. Tingnan nyo yung official na post ni VP Sara kung how many shares yun. Yung official statement niya doon kay Marbel. Daming nag-share. Meaning, ang daming sumuporta kay VP Sara. Iba pa yung Manila Times, iba pa yung Manila Bulletin, at iba pang mga social media na mga pages ng mga mainstream media. Iba pa yon. Ang daming nag-share. So, hindi nila akalain na sobrang dami ang sumuporta kay VP Sara. Diyan kayo magtataka. Instead na ang laman ng balita ay si PBBM, ang pinag-usapan ngayon sa social media, sa mainstream media, si VP Sara Duterte. Ang daming kumampi. Iyak kayo ngayon. Anong masasabi natin dyan? So, iyak na naman mga bangag vloggers. Iyak na naman Mike Abe. Iyak na naman yung mga dilawista. This will be the future president. Pinipredict na namin yan. Ipag-alala ang publiko at hindi nila kailangan mag-ambagan para sa kanyang seguridad. Ang hiling lamang niya ay matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Wag na yung sabi ni VP Sara, okay na ako, wala akong problema. Unahin nyo lang ang aking pamilya. Bakit itong mga kalaban ng mga Duterte, isa pa itong si Marbel rin, bakit nyo ine-expose yung kung saan nakatira saan sila nakarenta? Yung mga pamilya ni VP Sara, doon kayo nagkamali eh. Lalo na ang kanyang ina, asawa at 4 na anak. Kahapon, pinakusahan ng political harassment ni Vice President Sara Duterte, si PNP Chief Romel Francisco Marbil, kaugnay sa pagbawi sa mga pulis na bahagi ng kanyang security detail. Sabi ni Bato de la Rosa ang statement ni Bato na itong si Marbel raw ay naiipit raw ito ngayon. Kasi naniniwala po si Bato de la Rosa na itong si Marbel ay inutusan lamang sa kataas-taasan. Ay nako, mga tao talaga. Open letter sa social media, si VP Sara
na targeted maneuver ang hakbang dahil sakop ng relief order ang mga pulis na matagal Ruby Tabios, hello po. DG262, Giroy, ayan, present yung ating dalawang, si Ruby Tabios at si Giroy. niyang Len Helen, hello po. Late kayo. security escorts at nagbantay rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Samantala aga, plano naman ng Davao City Council na magpasa ng resolusyon dito kaugnay sa political harassment o manoy political harassment Talagang kakampi ang mga taga Davao dito. kay VP Sara Duterte. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo aga. Maraming salamat. So, yan. So, dahil dyan, dahil dito sa apila ni VP Sara, basahin natin ngayon ang pasasalamat niya. Marami kasi siyang pinasalamatan Isa na dyan taong bayan. Nagpapasalamat siya taong bayan. Nagpapasalamat siya sa mga senador na kumampi sa kanya, kagaya ni na Senator Bato de la Rosa. Okay, basahin muna natin kasi nandun lahat yung detalye, okay? Ito, basahin natin. Ayan, ito. Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Kanina lang ito pasasalamat. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman